Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa. Kapayapaan, panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagdiriwang ng ika-83 taong anibersaryo ng Araw ng Kagitingan. The lessons that we learn are that the solution to war is not more war, and that the solution to war is only peace. National Food Fair ng Department of Trade and Industry, layong palakasin ng micro, small and medium enterprises. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang paglulunsad sa bagong Pilipinas Marketplace na magsisilbing online platform para sa mga produktong Pilipino. Joint Memorandum Circular na magtutugma sa board exams sa mga guro at teacher education curriculum ng Commission on Higher Education na katakdang pirmahan ngayong araw. At Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, binigyan ng special permits ang higit 1,000 bus para tugunan ang inaasahang dagsa ng mga pasahero sa panahon ng Semana Santa. Sa detalye ng mga balita, pangungunahan o pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paggunita sa ika-83 taong anibersaryo ng Araw ng Kagitingan. Dito ay binigyang pugay ng Pangulo ang mga war veteran. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV. Kapayapaan. Diyan sumentro ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagdiriwang ng ika-83 taong anibersaryo ng Araw ng Kagitingan. Giit ng Pangulo, hindi digmaan ang sagot para maresolba ang anumang kaguluhan. Dapat daw ay natuto na tayo sa ikalawang digmaang pandaigdig. We celebrate the lessons that have been learned through this very terrible hardship and very terrible experience. The lessons that we learn are that the solution to war is not more war, and that the solution to war is only peace. An honorable peace that is arrived at by the different parties involved and having a hand and a voice in achieving that peace. Binigyang diin ng Pangulo na maaabot ang kapayapaan kung magkakaisa ang mga bansa. Peace cannot be attained by one person, by one country alone. And that we have to bring together all the parties that are involved. These are the lessons that we hope to have learned. Bagay na sinigundahan naman ng mga makapangyarihang bansa gaya ng Japan at Estados Unidos. Ayon kay Japanese Ambassador Endo Kazuya, sa kabila ng masalimuot na kasaysayan, mas tumatag pa ang ugnayan ng Japan at Pilipinas sa pagsusulong ng kapayapaan. The bond between Japan and the Philippines has reached an unprecedented level of friendship and cooperation under the leadership of President Marcos. This is clearly demonstrated in our shared efforts to enhance security and law enforcement capabilities. These include the transfer of air surveillance radar systems to the Philippine Air Force and the provision of multi-role response vessels to the Philippine Coast Guard. Notably, the Philippines is the only country that received Japan's official security assistance for 2 consecutive years. Habang ang US, binigyang diin ang mas matibay na bilateral relations nito sa bansa. Following the war, our nations worked to rebuild together. The shared experience of the United States and the Philippines during and after the war forged unbreakable bonds between our two peoples. These bonds are now the foundations of the ironclad U.S.-Philippine alliance. Hindi naman nakaligtaan ng Pangulo na kilalanin ang ambag ng mga veterano na lumaban noong World War II. Sila ang dahilan sa tinatamasang kapayapaan at kalayaan ng kasalukuyang panahon. Kaya dapat lang na huwag ibaon ang kanilang kabayanihan. We celebrate today the heroism of all those who fought
here in Bataan. And we celebrate the peace that was hard-earned by the blood and the sacrifice of all our servicemen. Wala nang hihigit pa sa sakripisyong ipinamalas ng mga bayaning ginugunita natin ngayon. Inialay nila ang sariling buhay para sa kapayapaan at kalayaan ng bayan. Ito ay pinapasalamatan namin bilang isang post-veteran. Ito ay nare-recognize yung aming mga nagawa nung kami pa ay nasa serbisyo pa. Bukod sa mga veterano, kinilala rin ng Pangulo ang mga sibilyan na magigiting na humaharap sa hamon araw-araw. Ipinagdiriwang ang araw ng kagitingan tuwing ika-9 ng Abril. Ito ang anibersaryo ng pagbagsak ng Bataan noong panahon ng Philippine Defense Campaign mula 1941 hanggang 1942. Dito lumaban ng buong tapang ang mga Pilipino at Amerikano laban sa mga puwersa ng Japanese Imperial Army. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng e-marketplace sa isang mall sa Mandaluyong City. Isa itong online platform para sa mga produktong Pilipino. Si Harley Valbuena ng PTV sa Balitang Pambansa. Bumisita mismo si President Ferdinand R. Marcos Jr. sa National Food Fair ng Department of Trade and Industry sa SM Mega Mall sa Mandaluyong City. Kasama ng Pangulo, sina First Lady Liza Araneta Marcos, Presidential son Vinnie Marcos at iba pang opisyal. Layunin ng event, napalakasin ang micro, small, and medium enterprises na nagbebenta ng mga pagkaing Pinoy. Magbubukas ito ng maraming oportunidad at magbibigay daan sa pagpasok ng karagdagang investment sa Pilipinas. Such initiatives and support stands as essential pillars in ensuring that our MSMEs remain competitive in an ever-changing market. With these efforts to strengthen our local industries, we are indeed positioning the Philippines as a prime investment destination. Pinangunahan din ng Pangulo ang paglulunsad sa bagong Pilipinas Marketplace na magsisilbing online platform para sa produktong Pilipino. It is an initiative set to become a robust business-to-business e-commerce platform that will highlight the products and services that are proudly Filipino. Hindi simpleng food exhibit ang National Food Fair. Ibinida rin dito ang culture, community at creativity. We are also opening opportunities for our food entrepreneurs, our communities, and of course, our heritage. Nakiisa sa National Food Fair ang nasa 250 Pinoy food-based MSMEs na mula sa iba't ibang lalawigan. Dinaluhan din ito ng iba't ibang personalidad. Ikinatuwa naman ng local food business owners ang programa ng gobyerno. Umaasa silang mas lalawak pa ang market ng kanilang mga produkto. Malaking tulong sir to sa feature sa national culture para mas lalong ma-feature pa yung mga products na yung mga local products. It will be up for us and also to other MSMEs just like us. We're trying to bring the flavors of Cagayan de Oro here in Metro Manila, and then this would really help us, start the business here in Metro Manila. Hanggang April 13 ang National Food Fair sa SM Mega Mall. Mula PTV, Harley Valbuena para sa Balitang Pambansa. Kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan, ipinagutos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay ng tulong sa mga nauliyang pamilya ng mga bayaning uniform personnel na nagbuwis ng buhay habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clizel Pardilla ng PTV. Hindi lamang mabuting asawa at responsableng ama, bayani rin kung ilarawan ni Lian ang kanyang mister matapos masawi habang nagsasagawa ng rescue operation nang humagupit ang bagyong Egay noong 2023. Bisan 2 linggo na duty, na vacation, pero pag tinawag siya, wala, aalis talaga siya. Kailangan niya po kasi mahal niya po yung trabaho po niya.
2 tama naman ng baril ang ikinamatay ng sundalong kapatid ni Karen matapos makipagbakbakan sa mga rebelde sa Zamboanga del Norte. 2019 ang mangyari ang insidente, kaya ang pangarap at ipinapatayong dream house ng kanyang kapatid naglaho na ring parang bula. Ang gusto talaga niya, yung bahay namin maayos. Kaya lang yung kasagsagan ng bagyo dun sa amin sa probinsya, lumubog yung lupa. Kaya nakuha na yung bahay namin. Sa pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang pagbibigay ng tulong sa mga naulilang pamilya ng mga uniform personnel na nagbuwis ng buhay habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Sabi nila sa akin, masyado kasi mahaba ang proseso, mahaba ang komplikado, mga documentary requirements at kung ano-ano. Ay kako, hindi siguro tama yan. Kaya ang aming ginawa ay sabi ko, tayo na ang magbuo ng mga dokumento. Tayo na ang mag-ayos ng kanilang mga pangangailangan upang maging mas makabuluhan ang ating selebrasyon sa Araw ng Kagitingan upang mas mabibigyan ng kahulugan ang ating ginagawang. Higit 60 benepisyaryo ang nakatanggap ngayong araw ng tig 250,000 pesos na tulong pinansyal sa ilalim ng Comprehensive Social Benefits Package. Kabuang 500,000 piso ang iaabot sa kanila na ibibigay ng 2 tranche. Naglaan din ng iba't ibang uri ng benepisyo ang pamahalaan gaya ng scholarship, tulong medikal, kabuhayan at trabaho. Layo ng CBSP na makatulong sa mga naulilang pamilya ng mga uniform personnel na nasawi habang naglilingkod sa bayan. Akala namin wala na talaga kasi matagal na Pero buti ngayon, pinatawag kami. Sobrang saya po kasi nung 1 taon nawala yung bahay namin tapos ngayon may blessing na naman dumating. Sobrang helpful naman po. I mean, may iba na rin po kaming na-receive and sobrang natutuwa po kasi isa doon yung education ng bata. Hindi man masusuklian ang kanilang sakripisyo para sa bayan, nais iparamdam ng administrasyon ni Pangulong Marcos ang presensya ng pamahalaan sa mga naiwang pamilya ng ating mga bayaning nag-alay ng buhay para sa kapakanan, kaligtasan at kapayapaan ng ating bayan. Mula sa PTV Manila, Kalezal Pardilla, Balitang Pambansa. Paglagda sa Joint Memorandum Circular na magtutugma sa Board Licensure Examination ng mga guro at Teacher Education Curriculum ng CHED, sasaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Sasaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ang paglagda sa Joint Memorandum Circular na magtutugma ng Board Licensure Examination para sa mga guro at Teacher Education Curriculum ng Commission on Higher Education. Target ng pipirmahang Joint Circular na maiyakma ang board exam ng mga guro sa curriculum na kanilang tinapos sa kolehiyo at nang sa gayon ay maging tugma ang pagsusulit sa mga kasanayang kailangan para sa effective teaching. Una na lumabas ang ulat ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM2 na nagkaroon ng pagbaba kung pag-uusapan ay passing rate ng mga guro sa board exam. Dahil din ito sa hindi pagtutugma ng curriculum sa kolehiyo at sa pagsusulit na pinangangasiwaan ng Professional Regulation Commission. Matatanda ang sinabi ni Dr. Carol Marquis, Executive Director ng Second Congressional Commission on Education na may mga guro halimbawa sa high school na nagtuturo ng science subalit hindi naman nakapagtapos ng kurso na may kaugnayan sa siyensya. Ang kailangan niya talaga dito ay magkaroon ng alignment at maitugma sa pangangailangan ng DepEd schools ang mga gurong dapat na magturo sa kanilang linyang asignatura. Pagdating sa high school teachers natin, the bulk of our science teachers, 50% of them, did not finish a course related to science, not in science. How will you teach something you did not know yourself?
107 out of 113 SUCs natin nag-o-offer ng secondary education. Ang maganda sanang magawa, itugma yun sa pangailangan ng DepEd schools kung nasaan sila, hindi ba? Sinabi ni Dr. Yin na nakita ng Pangulo ang ani ay tila kawala ng sistema na siya ding nagpahayag na kailangang ayusin ang naturang problema. Ipinagpapasalamat aniya nila ito sa Pangulo na nagpahayag ng buong suporta para sa kailangang pagbabago sa gitna ng target na maitaas ang kalidad ng edukasyon sa bansa. And we are grateful to the President for really seeing this very quickly. Sabi niya, we don't have a system. We have different things happening but not working together. We need to fix that. And we are very grateful for his leadership and putting his support behind this proposal and to his commitment to see this through. Oras na ipatupad ang joint circular, magkakaroon ng magkakahiwalay na board exam ang mga guro na nagtapos ng elementary, secondary education at iba pang specialization tulad ng early childhood education at special needs education. Ang bawat pagsusulit ay ibabase sa pamantayan at guidelines na ilalabas ng CHED. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas. Inaasahang mas lalo pang lalago ang ekonomiya ng bansa hanggang sa susunod na taon. Ayon sa latest forecast ng Asian Development Bank, pangatlo ang Pilipinas sa mga bansang mabilis ang paglago ng ekonomiya sa Timog Silangang Asya na may gross domestic product na 6% ngayong taon at 6.1% na projected GDP para sa susunod na taon mula sa 5.6% na paglago noong nakaraang taon. Ang tuloy-tuloy na pagbibigay prioridad ng pamahalaan sa social services at infrastructure projects, maging ang katamtamang inflation ang nagpapatibay sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon at sa susunod. Kabilang din dito ang malakas na domestic at global demand para sa mga semiconductor na mas pinalalakas ng pag-usbong ng artificial intelligence. Kapapasok lang na balita, kinumpirma na ng Department of Foreign Affairs o DFA ang pagtukoy sa ikalawang Pilipinong nasawi sa lindol sa Myanmar. Ayon sa DFA, ipinabatid na nila sa pamilya ang impormasyon ng biktima. Hindi naman nagbigay pa ng dagdag impormasyon ng DFA bilang hiling na rin na privacy ng mga naulilang pamilya. Samantala, patuloy namang umaasa ang pamahalaan na mahahanap pa ang dalawang Pinoy na nawawala. Pinaghahandaan na ng local government unit ng Canlaon ang paglikas kung sakaling lumala ang sitwasyon ng Canlaon Volcano. Sa kabila niyan, nananatiling matatag ang mga residente sa lungsod. May balitang pambansa si Jessie Atienza ng PTV Cebu. Nagsilabasa ng ilan sa mga residente sa Canlaon City matapos bumuti ang panahon. May mga batang naglalaro sa park. Bumabawi naman sa dance practice sa mga estudyante ng St. Joseph College. Ayon sa education student na si Ella V, nasanay na sila sa kanilang sitwasyon sa tuwing sumasabog ang bulkan. Hindi na nila alintana ang bulkang Canlaon na nakakubli sa makapal na ulap sa unahan. Ngayon, instead na kabahan kami, mag-ready na lang kami. Hindi naman rin kasi bago yun eh. When I was in elementary, sumabog rin yun. And then, parang masasanay ka lang, iisipin mo na lang na instead of kabahan ka na, mag-ready ka na lang, mag-pray ka na lang kay Lord. Sana hindi mangyari kasi kapag kakabahan ka is wala naman rin magagawa yung kaba eh. Nagpulong sa command center ang mga personnel ng LGU at mga stakeholders. Ayon sa incident management team, nasa 2,600 ang tumutuloy sa 8 evacuation camps sa Canlaon City na nagmula sa 5 apektadong barangay. Canlaon, as of the moment, of course, with regards to funds, we are already having really difficulties in sourcing funds for the sustaining our IDPs, considering that it really needs a lot of budget. And then the assistance coming from the national are already exhausted, and then our donations are already exhausted, and still this time we need some donations. Tuloy-tuloy pa rin ang tulong na ibinibigay ng Office of Civil Defense Region 7 sa lungsod, lalo na sa pangangailangan nila sa logistics.
from December pa, nagbibigay na tayo ng fuel support sa kanila since logistics is our main concern in giving. So lahat na mga logistical requirement na kailangan ni Canlaon is naibigay na natin. And that tranche started from December. Now, they already been replenishing yung mga fuel na requirement nila. But si OCD is only waiting for additional requirement para matulungan natin yung Canlaon City for the transportation as well as evacuation of our residents, especially in the permanent danger zone is 4 to 6 kilometers. Sa ngayon, patuloy na nagiging matatag ang mga mamamayan ng Canlaon City. Kahit 10 buwan na silang binabalot ng takot at pagbabanta ng bulkan. Mula sa Canlaon City sa Negros Oriental, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Pansamantalang suspendido ang tourism activity sa mga lugar malapit sa Bulkang Canlaon upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at mga turista. Tinukoy ng Department of Tourism ang mga tourist spot sa La Carlota City, Bagos City, La Castellana at iba pang lugar sa Negros Occidental. Ayon sa DOT, nakipag-ugnayan na sila sa mga local government units upang bigyang prioridad ang mga individual na naapektuhan ng explosive eruption noong April 8. Sa ngayon ay nakakaranas din ng ashfall ang bahagi ng Guimaras, Iloilo at Antique. Hinikayat din ng DOT ang publiko na maging mapagmatsyag at sumunod sa mga pinaiiral na abiso ng pamahalaan bunsod ng pag-aalboroto ng bulkan. Nananawagan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga nais tumulong o mga volunteer sa pagbabalot ng food packs para sa mga apektadong residente ng pag-aalboroto ng Bulkang Canlaon. Ayon kay DSWD Disaster Response Management Group Assistant Secretary Irene Dumlao, mas nangangailangan sila ng mga karagdagang tao sa National Resource Operations Center. Batay sa huling report ng ahensya, umabot na sa halos 13,000 pamilya o aabot sa 50,000 individual ang apektado ng pagputok ng Bulkang Canlaon. Tuloy-tuloy din ang mga humanitarian assistance ng ahensya sa ating mga kababayan na aabot na sa higit 130 milyong piso. Samantala, sa mga individual at grupong nagnanais tumulong, makipag-ugnayan lamang sa mga contact person at mga numerong nakikita ninyo sa screen. Pamahalaan tiniyak ang mabusising paghahanda sa pagdagsa ng mga biyahero sa paliparan. Ninoy Aquino International Airport may safety measures para iwas aberya ngayong Semana Santa. Ang detalye sa balitang pambansa ni JM Pineda ng PTV Live. JM? Naomi, mahigpit nga ang paalala ng Manila International Airport pagdating doon sa pagdadala ng mga power banks sa biyahe, lalo pat ngayon dadagsa ang mga pasahero sa mga paliparan. Kadalasang dala ng mga pasahero ang mga extra batteries o mga power banks dahil na rin sa haba ng biyahe. Pero paalala ng pamunuan ng MIAA na dapat hindi higit sa 100 watts ang mga dala nilang power banks sa eroplano. Kamakailan lang nang ipinagutos ng Civil Aviation Authority of the Philippines na i-regulate ng mga paliparan ng pagdadala ng mga power banks ng mga pasahero sa loob ng eroplano. Iniiwasan kasi na magkaroon ng aksidente dahil ang ilan sa mga power banks ay gawa sa lithium-ion na madaling mag-overheat at mabilis din na sumabog. Samantala, mamaya naman ay iikot si Transportation Secretary Vince Dizon sa ilang mga paliparan para i-monitor ang lagay ng sitwasyon at dagsa ng tao. Kahapon ay nag-inspeksyon nga rin ng DOTR sa Terminal 3 ng NAIA kasama ang ilang mga airlines personnel. Kabilang sa mga tinignan ng ahensya ang immigration lane at check-in counter sa paliparan. Samantala, naglaan naman ang Bureau of Immigration ng dedicated counters para sa mga paalis na overseas Filipino workers. Ito'y para mapabilis ang kanilang departure. Naomi, patuloy ngayon yung pagdating ng mga pasahero dito sa NAIA Terminal 3 at kung makikita nyo nga sa aking likuran ay mahaba na rin yung pila ng mga sasakyan na nandito at patuloy nga yung pagdating ng mga magbabakasyon at yung iba ay pupunta sa mga probinsya at ilang mga bansa. At sa ngayon nga ay inaasahan ng mga airlines na papalo sa 150,000 yung mga babiyahe at mga nakabuka sa Holy Week at pasigurado daw yan na mas dadami pa. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, JM Pineda ng PTV.
Inaasahang dadag sa mga motoristang babiyahe panorte na dadaan sa NLEX ngayong darating na Holy Week. Bilang tugon, naglatag na ng plano ang NLEX. Alamin natin ang detalye kay Gab Villegas ng PTV para sa Balitang Pambansa. Gab? Naomi, planchado na ng pamunuan ng North Luzon Expressway ang mga paghahanda para sa inaasahang dagsa ng mga babiyahe papuntang norte ngayong Semana Santa. Ayon sa NLEX Corporation, magpapakalat sila ng 1,500 mga tauhan sa kahabaan ng expressway para mapaigting ang patrol visibility at kanilang toll plaza assistance hanggang April 21. Nagpaalala rin ng NLEX sa mga motorista na agahan na ang pagpapaload ng kanilang mga RFID stickers para maiwasan ng mahabang pila sa mga toll plaza. Makikita sa kanilang Facebook page ang listahan ng mga RFID loading stations at mga operating hours nito ngayong Holy Week. Nagpaalala rin ang pamunuan ng NLEX sa mga motorista na ugaliing inspeksyonin ang kanilang mga sasakyan bago bumiyahe at gumawa ng trip itinerary sa kanilang biyahe. Bago rin bumiyahe ay ugaliin ang pagmonitor sa mga pinakahuling weather update at lagay ng kalsada at paghanda ng checklist ng mga essential items para sa mga biyahe, para sa mga driver at mga pasahero. Mayroon ring libreng towing service para sa mga Class 1 vehicles papunta sa pinakamalapit na exit sa oras na magkaaberya ang kanilang mga minamanehong sasakyan. Libre ang towing simula pa noong kahapon ng alas 6 ng umaga at magtatagal ito hanggang Lunes Santo, April 14 ng alas 6 ng umaga. Magkakaroon ulit ng libreng towing simula Miyerkules Santo, April 16 ng alas 6 ng umaga hanggang April 21 ng alas 6 ng umaga. Para sa roadside assistance ay mangyaring tumawag sa 35,000. Naomi, sa mga oras na ito ay nananatili pa ring maluwag ang daloy ng mga sasakyan papasok dito sa Balintawak Toll Plaza. Ngunit pagkalagpas dito sa Balintawak Toll Plaza kung saan tayo ay naroon ay nagkakaroon na ng build-up ng mga sasakyan, yung mga papasok ng EDSA dahil na rin sa rush hour. At yan muna ang update. Balik siya, Naomi. Maraming salamat, Gab Villegas ng PTV. Inaprubahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mahigit 1,000 special bus permits para sa inaasahang dagsa ng mga pasahero sa darating na Semana Santa. Ayon kay LTFRB Chair Chofi Dogualis III, iira lamang ang permit na ito mula April 11 hanggang April 27. Magsasagawa din ang hensya ng random inspection sa mga public utility vehicle para siguraduhin ang seguridad at kapakanan ng mga pasahero. Nagpaalala din ang hensya sa mga pasahero na paghandaan at pagplanuhang maaga ang schedule ng kanilang mga biyahe para iwas abala at aberya. Samantala, kung may nais isumbong o humingi ng tulong, magyari lamang na makipag-ugnayan sa contacts at social media platforms ng ahensya. Ipinagmalaki ng National Anti-Poverty Commission ang positibong resulta ng mga programa ng gobyerno laban sa kahirapan. Ayon kay NAPSI Secretary Lopez Santos III, bumaba ang bilang ng mga food poor na Pilipino mula 5.9% noong 2021 sa 4.3% na lang nitong 2023. Batay din nila sa datos ng National Nutrition Council Survey, lumalabas na nabawasan din ang mga kaso ng underweight at bansot na mga bata bunga ng feeding at nutrition programs ng pamahalaan. Binigyan din rin ng NAPSI ang mahigit 600 billion pesos na halaga ng anti-poverty projects ng pamahalaan nitong 2024 na mas lalo pa aniyang palalawakin. Kabilang dito ang Walang Gutom program ng DSWD, feeding program ng DepEd, 30 million support ng DA sa mga magsasaka at mangingisda at skills training ng DOLE. Muling naglunsad ng kampanya ang COMELEC at Integrated Bar of the Philippines para magbantay laban sa vote buying at vote selling sa Camarines Sur. Babala nila sa publiko, posibleng makulong ang mga lalabag dito. May balitang pambansa si Vanessa Nieva Paza ng Radyo Pilipinas Naga. All-out war talaga against vote buying and vote selling.
Lalo pang lalakas ang pagbabantay ng Commission on Elections at law enforcement agencies laban sa vote buying at vote selling sa Camarines Sur habang papalapit ang Hatol ng Bayan 2025. Babala ng COMELEC Camarines Sur, hindi lang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan ang nagbabantay ngayon dahil tumutulong na rin ang mga social civic organization para magmasid. Ang pinalakas na puwersa para sa kampanyang yan ng COMELEC ay alinsunod sa nilagdaang memorandum of Agreement nito sa Integrated Bar of the Philippines Camarines Sur Chapter, Parish Pastoral Council for Responsible Voting at iba pang stakeholders. Bukod sa pagpapanagot sa mga mapapatunayang sangkot sa vote buying at vote selling, palalakasin din ng IBP ang awareness campaign nito. Ngunya na election sa midterm, pig ko yan kang IBP, nabako lang kaming prosecution, pati awareness campaign. Sa kadakol lugar talaga, ang una ninda, ang liable lang mga kandidato. Then ninda aram na sindang nagpapabakal, liable din na saro hanggang 6 na taon na kulong. Una nang nagsagawa ng kaparehong kampanya ang COMELEC at IBP noong nakaraang barangay at sangguniang kabataan elections. Mula sa Radyo Pilipinas, Naga, Vanessa Nieva Paz para sa Balitang Pambansa. Prioridad na isulong at palakasin pa ng Department of Trade and Industry o DTI ang creative industry sa lalawigan ng Laguna. Si Christian Andrade ng PIA Calabarzon para sa Balitang Pambansa. Isa sa prioridad ng DTI ang isulong at ipamalas ang natatanging galing ng mga MSMEs pagdating sa industriya ng paglikha o creative industry. Isa sa mandato ng DTI ang magbigay ng tulong technical sa mga MSMEs upang paunlarin ang kanilang kaalaman at industriya. DTI is in charge hindi lamang po sa micro, small and medium enterprise development. So we have the business development, the consumer protection. Binigyang diin ni Tungohan na siniyasat at may kinonsiderang kwalifikasyon ng pagpili ng iba't ibang sektor kung saan kabilang ang creative sa programa na binigyan ng prioridad. Una, dahil po of ating market demands. Yung industry cluster na yon ay malaki po yung demand, maaaring dito po sa ating bansa and internationally. Pangalawa, malaki po o mataas yung raw material supply na meron po tayo. Kaya siya ay kasama sa ating priority and of course, the market potential. Ayon pa sa kanya, kilala ang bayan ng Laguna sa creative industry at malaking bahagi dito ay ang sektor ng pagdidisenyo kabilang ang fashion at accessories. Ito ay dahil na din sa natatanging kontribusyon ng iba't ibang bayan tulad ng Liliw bilang footwear capital, Lumban pagdating sa embroidery at Paete sa wood carving at paper mache. Patuloy ang Department of Trade and Industry sa pagpapalakas ng creative industry sa Laguna at pagsuporta sa mga MSMEs upang mas maitaas pa ang ekonomiya at makalikha ng mas maraming trabaho at oportunidad sa bansa. Mula sa PIA Calabarzon, Christian Andrade para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang 12:00 ng tanghali kasama ang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Mula sa PTV, ako si Naomi Tiburcio. Ito nagkakaisang puwersa ng pagbabalita. Ito ang Balitang Pambansa.